kang ebidensya, ang tawag sa iyo ay chismosa. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Kaya nga bagong-bago itong characteristics po ni Ombudsman Remulla. Wala akong alam na na meron siyang kaso. We have primary jurisdiction over commission of crimes here in the country. There are grounds to believe na politika talaga ito. The court system is healthy and alive. Di ba sa rules of procedure po ng ICC, bawal po na i-reveal sa public yung mga sealed documents? Sino ang nagpadala sa iyo niyan? Ano nangyari yun na isang opisyal na wala namang kinalaman doon sa pag-implementa ng warrant of arrest? Ombudsman naman siya. That has to be answered by Ombudsman Remulla. Yung mga question na Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, bumabalik ko tayo mga kabitan dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome ho sa mundo ng social media at sa ating munting bahay mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at isama nyo rin ang pagpindot ng notification bell. At sa mga subscribers ho natin, maraming salamat sa mga bagong subscribers. So, welcome ho kayo rito at enjoy lamang ho sa panunod at tulungan ho tayo sa paglalahad ng impormasyon, katotoong balita at komprehensibong mga impormasyon na dapat ho nating ibigay sa inyo mga kabaitan. Dahil tayo po ay nagatuwid ng mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa Tanso Vloggers mga kabaitan. Ayon pa ni Boss J. Guevara mga kabaitan. Anyway, so kung makikita nyo po mga kabaitan yung larawan na yan ni Bonjeng Remulla, ni Boy Prescon, pag-uusapan ho natin yan mga kabaitan. Hindi na ho tayo magtatagal. Dito muna tayo kay VP Sara Duterte dahil pumunta ho siya ngayon sa Negros Occidental, dyan sa Negros Island region. Naghatid ho siya ng mga relief goods sa mga napiktuhan ho nitong nagdaang Bagyong Tino at yes, Bagyong Tino kasi si Uwan hindi naman ho napadaan ho doon sa Negros mga kabaitan. Pero may mga pag-ulan din doon nung binayo ho ang ating bansa, lalo na dyan sa may Catanduanes, Camarines Sur, Albay, nitong Bagyong Uwan mga kabalitaan. So, sa pagpunta niya dyan sa Negros Occidental, may nagtanong ho sa kanya kasi nga kumakalat sa social media itong walang kwentang journalist na matagal na ho sa Bahay Baboy, baktin pa rin ho itong si Ramon Tulfo mga kabalitaan, aka Chismoso. So ayon pa dito ni Sara Duterte, dahil nandoon ho yung pangalan niya na financier, isa sa mga financiers nitong destabilisasyon mga kabaitan laban ho sa Bungit administration. So ang sagot ni VP Sara Duterte, na financier daw kayo ni Pumulong at ni Chavit Singson sa destabilisation sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Tama. No. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Chismosang palaka pala itong si Ramon Tulfo mga kabalitaan. Sobrang tanda na ho ito. Pero hindi pa ho nagtanda mga kabalitaan. Bugbog sarado ito ni Raymart Santiago. At ito naman hong si Ben at Erwin ay gusto hong upakan nila itong si Rich, si Raymart Santiago, pero wala ho silang napala mga kabaitaan. Ang laki ng bugbog dito, ang laki ng black eye sa mata nito mga kabaitaan. Deserve niya po ho yun dahil chismoso kasi yung yung bakti na iyon mga kabalitaan. Anyway, seryoso tayo sa ating susunod na impormasyon kung saan po mga kabaitan, ayon pa po sa balita ho ng Bilyonaryo News Channel. Maya-maya po ibabalik ko natin tong naging pahayag dito ni alias or ni Boy Prescon mga kabalitaan. Pakinggan ho muna natin dito ang balita ng Bilyonaryo News Channel. Ang ahensya ng gobyerno na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi naman nagbabago ang posisyon ni Ombudsman Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City.
kaso. Joan, paano naman ito dinipensahan ni Remulla? Tama ka, no? Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon siyang kopya ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam kaninang hapon, iginiit ni Remulla na ang kopyang mayroon siya ay isang unofficial copy. Unofficial, ha? Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Di ba? Napaka-hambog talaga tong animal na ito, mga kabaitaan, ha? Napaka-inutil itong taong to, eh. Klaro hong namumulitika ho ito sa lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte. Dahil nga po, mga kabaitaan, trabaho po ba yan ng ombudsman, mga kabalitaan? Yun po yung malaking katanungan. Paano naging journalisto itong ombudsman na ito? Si Boy Prescon, mga kabalitaan. So, meron ho talagang conflict of interest so ito. Ba't niya po ba paglalaanan ng oras, pansin ho itong kaso ng ICC? Wala naman ho siya sa Department of Justice, mga kabalitaan. Siya po ngayon ay ombudsman ho. At wala pa pong isinambang kaso at hindi ho siya dito ang reklamante or complainant, mga kabalitaan, para pakialaman niya po itong kuno ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. So pakinggan ho natin dito, mga kabaitaan, itong press conference. Ito yung medyo malapit sa mata ng or lente ng camera. Tingnan niyo pong pagmumukha nito, mga kabaitaan. Sungay na lang yung kulang, hudas na hudas. Histas barabas na itong animal na ito, mga kabaitaan. Napakagago nitong taong to, eh. Wala na ho sa lugar, mga kabalitaan. Napakalaki ho ng labag sa batas po itong kanyang ginawang pagkuha ho ng unofficial arrest warrant mula ho ng ICC na di umano ito ay arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa. At hindi dapat niya sana itong isa publiko dahil unofficial pa ho ito. At wala ho siya, he's not the right person to divulge any information or any context, mga kabaitaan, sa warrant of arrest dahil siya po ay ombudsman. Yung kanyang pagmamayabang dito, sabi niya, ay isa rin sa journalist, mga kabaitaan, dahil scoop daw ito. Hindi pa nga natapos-tapos yung problema sa nakawan sa pera ni Juan. Hindi nga niya magagawa, mga kabaitaan, na tumbukin kung sino talaga yung mastermind. Ngayon, sumasawsaw na naman ho. Talagang tinatakot niya dito si Senador Bato de la Rosa. Pero marami nang nagsasabi, pati yung ICC, wala ho silang inilabas na search or arrest warrant. Pero hindi ho tayo magbigay ng kumpiyansa dito, mga kabalitaan. At least, maganda na rin ho yung kanyang ginagawa, mapapakinabangan ho yung kanyang pagsisiwalat na nitong unofficial arrest warrant from ICC. Dahil si Senador Bato de la Rosa ay makakapaghandaan ho ito, mga kabalitaan. Nilaglag niya lang ho yung sarili nito sa katangahan. Di ba? O sadya nga labang for publicity para sabihin napakatalino talaga tong Bonjeng Remulla Prescon Boy Prescon, mga kabalitaan. Kasi ang hinahanap niya dito sa tao ay siya'y pupuriin ho dito, mga kabalitaan. Yun lang kanyang trabaho na gusto ho niyang marinig sa taong bayan, na lagi ho siyang pupurihin ho sa mga ginagawa nito. Na hindi niya alam yung kanyang mga ginagawa ngayon ay puro katangahan, kagaguhan, dahil po utak talangka rin tong animal na ito, mga kabalitaan. Doon din sa sinabi niyo po last Saturday, yung regarding kay Senator Bato, hindi ko na pwede namin yan as executive function na yan. I did that as a function of my being a journalist also for the day. Diba? Being a journalist daw. Tapos pangiti-ngiti pa. Meron na bang journalist ngayon na isang ombudsman, mga kabalitaan? Buti pa ngayon si Samuel Martires, ex-ombudsman, mga kabalitaan, ay karespeto ho. Talagang ang tao ay matatakot sa kanya dahil hindi ho siya mahilig makipagkwentuhan, makipag-usap sa mga media personnel, dahil gusto niya po yung trabaho niya ay nakatuon lamang yung sarili niya sa trabaho niya. At kung merong mga magandang impormasyon ay ipinapasa niya ho
sa bawat ahensya ng ating gobyerno at doon ho malalaman ng mga media personality, ng mga media practitioners, kumbaga mga kabalitaan. Pero itong si Remulla, inunahan niya pa ho yung DFA, yung DOJ, at kung ano pang ahensya ng gobyerno. Baka yung sa executive department, hindi nga rin alam siguro nito mga kabalitaan. So ano bang ibig sabihin nito? Ang kayabangan ng talaga nitong si Boy Prescon mga kabalitaan, yun lamang ho ang kanyang pagpapakita sa tao dahil ginagamit niya ho yung kanyang posisyon. Parang si Payaso Awaw Castro, reyna ng katangahan mga kabalitaan at reyna ng kasinungalingan. Ito, hari ho ng katangahan at kagaguhan mga kabalitaan dyan sa ombudsman. Hindi na ho ito kagalang-galang. Hindi na nirespeto yung batas. Walang bayag si Bongit na pagsabihan ho itong damulag na ito mga kabalitaan. Ba't hindi kaya? Kasi nga, itong si Boy Prescon mga kabalitaan, alam niya kasi na kaya niya si Bongit. Alam niya kasi yung kakayahan ni Bongit, kaya ang lakas ng loob ho nito mga kabalitaan, hindi na ho ito kasama sa trabaho nitong pangangala po ng kuno ICC arrest warrant. So ibig sabihin nito, minamadali niya ho at isa-isahin niya talaga ang kaalyado ni Tatay Digong at ni VP Sara Duterte. Dahil mahihirapan ho silang i-impeach sa Inday Sara Duterte kung intact po yung Duterte block. Kailangan ho balian nila ng pakpak, isa-isahin ho nila para kung may desisyon ang Korte Suprema na kung baguhin, mabaliman ang desisyon ng Korte Suprema, kung ituloy man ni SP Soto mga kabalitaan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, sigurado lutong Macau ng desisyon mga kabalitaan. Pinapasikat ho ang sarili para makilala ho siya ng taong bayan na ganito pala kaanimal itong taong to mga kabalitaan. First Saturday, kasi na-scoop ko yun nakita ko Kung tatanungin niyo ako kung meron, nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. So ibig sabihin unofficial. So nung hinuli pala nila si Tatay Digong Duterte, unofficial pala itong arrest warrant ni Tatay na hindi galing ho sa ICC. Kasi nagdala sila nung time, sabi nasa cellphone daw electronic lang mga kabaitaan, hindi ho yung physical na bond paper na makikita mo talaga yung original, yung hard copy. So itong estratehiya ho, nangyari na ho ito mga kabaitaan sa kanilang pagkidnap kay Tatay Digong Duterte na dinadaan ho sa cellphone mula sa ICC. Pero nung tinanong ho yung ICC, nung tiningnan nyo yung website ho nila, ay naku, walang lumabas ho na Duterte Rodrigo mga kabaitaan na papaaristohin or pinapaaristo na mga kabaitaan. So dito pa lang ho, naandyan ho talaga, lalabas ho talaga yung katotohanan na itong ginawa ho ni Boying Remulla aka mga kabaitaan Boy Prescon, ito na rin ang ginawa nila dati pa ni Tatay Digong Duterte. The same pattern lang po yun mga kabalitaan. So ngayon, nadulas siya dito kasi marami mga nagsasabi ng ahensya ng gobyerno na wala ho silang natanggap na kopya mula sa ICC, lalo na itong DFA, lalo na itong Department of Justice at kung ano po ang klaseng departamento mga kabalitaan ng ating gobyerno. So, yung palusot niya dito, meron siyang kopya pero unofficial daw. Hindi pa ito official. Pero, bakit po ba niya isinapubliko, isiniwalat na may lumabas ng warrant of arrest at kino-confirm niya talaga ito mga kabalitaan dahil mula ho sa reliable source niya na hindi niya binanggit, hindi niya pinangalanan dito mga kabalitaan. To make the long story short mga kabalitaan, the same pattern, the same procedure at the same ho ang kanyang plano papaano ito may padala si Senador Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands mga kabalitaan. Pero bokya ho siya dito. Booking na ho siya dito. At ito po yung nangyayari mga kabalitaan. Do you think si Senador Bato de la Rosa magpapahuli ho ng buhay? Do you think si Senador de la Rosa sa mga panahon nito ay lalabas ba? Hindi na ho yan, hindi nyo na makikita yan. Wala na ho yan sa ating bansa. Dahil sa kabubuhan nito ni Bonjing na nagnanais ho mga kabaitaan na talagang madakip itong si Bato de la Rosa dahil credit niya rin to mga kabaitaan. May intensyon to
may gustong kunin tong mataas pa na posisyon mga kabalitaan. Maliban sa pagiging ombudsman niya ngayon na peke ho siyang ombudsman ng ating bansa. Diba sinabi niya, ulitin ko po, diba sinabi niya dito, unofficial? Oh, diba? Tapos sabi ng ibang mga nasa ahensya ng gobyerno, wala pa kami natatanggap. Din wala rin po mga kabalitaang sinabi ang ICC. Diba parang parehas yung pangyayari na sinasabi na itong si Tatay Digong binabaan daw ng arrest warrant. Tapos sinabi ng ICC wala dahil wala ho sa kanilang website at hindi alam ng ibang ahensya ng gobyerno. The same pattern lang po yan mga kabaitaan. Pero if I were Bato de la Rosa, nako sir, make sure po, wag na ho kayong lalabas. Kasi sigurado yung unofficial na yan na bit-bit dyan na nasa cellphone ho ni Boy Prescon, dudoktorin yan para makita at masabi na ito ay official arrest warrant from ICC at may rason silang ikaibibit-bitin at kikidnapin na naman doon ipadala sa The Hague, Netherlands mga kabalitaan. Pero ayon pa dito ni Attorney Torion, wala namang kaso sa ombudsman. Wala namang kaso sa DOJ. Itong si Senador Bato de la Rosa, ba't niya pa isinapubliko na hindi naman official statement ho ito, official warrant of arrest? Ano bang ipahiwatig dito ni Bonjing? Una, conflict of interest. Yun po, malamang nag-iintay ho ito sa mahiwagang sobre. Pag successful ho sa planong ito, siya ho numero 1 ho mga kabalitaan. Welcome to Malacanang again mga kabalitaan. Alright, dito tayo kay Attorney Torion ng DZAR 1026 News. Sinabi dito, wala talagang kaso pa si Senador Bato de la Rosa. Dito po, butata dito si Boy Prescon sa katangahan ho ito at sa kakulangan ho ng kaalaman sa batas. Dahil nga ito ay tinagurian ng lubender. Napakasinungaling pa ho ito mga kabaitaan. Unique talaga itong ombudsman natin ngayon. Kasi, ombudsman is supposedly the primordial agency which has constitutional authority to act on complaints against public officers. And they are supposed to be, hindi katulad sa kanya na meron pang radio program, no? May radio program palagi sa press conferences. Unique talaga ito siya. Kaya nga bagong-bago itong characteristics po ni Ombudsman Remulla. I'm not ayusin mo Attorney Torion, no? Ano bang ibig sabihin ng unique? Unique na may sira sa ulo? Unique ba na parang special child? Ayusin mo kasi parang maraming kahulugan ng unique eh. Kasi nga marami tong obligasyon sa buhay. Ombudsman, meron pang radio program. Tapos mahilig pa sa presscon, kaya nga siya ngayon ang binigyan natin ng titulong Boy Prescon mga kabaitaan. At ang apat ho mga kabaitaan, alam nyo, chismosong palaka. Chismosong damulag mga kabalitaan. Yun ang tawag natin sa kanya. Saying it is bad, it is just unique and unexpected, no? Of an ombudsman. I agree with you on that. Opo. Sir, si Senador Ronald Bato de la Rosa ba, kagaya po ni former President Rodrigo Duterte, meron ba siyang kinakaharap na kaso unang-una dito po sa Pilipinas na may mga kaugnayan na dito sa mga sinasabing siya ang pumatay or siya ang nasa likod ng mga pagpatay sa kasalukuyan po? Wala akong alam no? I've been his lawyer. Hinire niya ako last year. Wala akong alam na na meron siyang kaso. Kasi kung may kaso si Ombudsman Remulla naman ng Department of Justice Secretary noon pa, di dapat final niya yun, no? Kasi our courts are working our justice system is healthy and alive. Then supposedly we have primary jurisdiction over commission of crimes here in the country. So the DOJ should have initiated prosecutions against Senator Bato de la Rosa rather than surrender its jurisdiction to a very far away court which is located in Hague, Netherlands. Kasi po napag-usapan na natin even before kayo po nag-handle po kayo sa kaso ng Maguindanao Massacre or Maguindanao Massacre
na dihamak na mas marami po yung sinasabing bilang po ng mga napatay compared doon sa mga reklamo kay former President Rodrigo Duterte, 50 plus, 56, 55, sa kay 58. Sa kay PRRD 40 plus lang, 'di ba? Yes. Pero nagkaroon ng 'di ba? Judgment, though matagal, pero meron. Pero naalala ko, sinabi rin ni dating Justice Secretary Remulla, ngayon Ombudsman na during that time daw, meron daw problema sa ating justice system, pero yung kay lang yung nagka-problema daw kay former President Rodrigo Duterte. Baka ito rin yung magiging rason niya na ay ipasa na lang natin yan sa kasi may problema sa justice system natin dito. Pero parang bukod tangi lang sina PRRD ba at saka si Senador Bato de la Rosa ang kanilang kaso na palyado yung justice system. Kaya nga parang I hate to say it, but there are grounds to believe na politika talaga ito, no? Politika ito sa paningin ko kasi walang ibang rason Our courts are system, or our court system is healthy and alive. There are crimes are prosecuted here in our country. Yet sa kay PRRD at saka kay Senator Bato de la Rosa, give up natin yung ating otoridad at saka jurisdiction at binigay natin ito sa isang korte na napakalayo doon pa sa Europa, no? So parang may problema talaga ito. As a matter of fact, we will question that, no, continually. Attorney, mayong gabi, si Jason po ito. Babalikan ko lang, Attorney, kasi yung nangyari, nag-announce si Ombudsman Remulla, pagkatapos dininay ng ICC kasi dapat ang paniwalaan lang is yung kanilang mga press releases, yung mga nakikita nating announcements doon sa kanilang mga website. Pero despite of the sa kabila nitong pahayag ng ICC spokesperson, ay naglabas ulit si Ombudsman Remulla ng pahayag ni Ombudsman Remulla kung paano siya nakakuha ng kopya at bakit walang kopya ang DOJ, bakit walang kopya ang DFA. Yes, dapat ang tanong dyan next time doon sa mga reporters, kasi hilig siya interview, no, with due respect to the new ombudsman, no. Tanungin din niyo, sir, di ba sa rules of procedure po ng ICC, bawal po na i-reveal sa public yung mga sealed documents unless authorized ng mga judges. Okay? May authority ka ba sa mga judges ng ICC na i-reveal ito? Pangalawa, paano ka nagkaroon ng authority? Pangatlo, sino ang nagpadala sa iyo niyan? Kasi gusto namin malaman. Bakit namin gustong malaman? Kasi gusto namin malaman kung fair ba itong processes ng ICC. Paano nangyari yun na isang opisyal na wala namang kinalaman doon sa pag-implementa ng warrant of arrest, ombudsman naman siya, nagkaroon ng kopya, no? This affects the integrity of the ICC processes. Doon ita-trial daw si Senator Bato de la Rosa. Ano pala yan? Palakasan yang dyan? Di ako maniwala na merong ganyan yan, ha? Pero nangyayari. So it is a legitimate question that has to be answered by Ombudsman Remulla. Yung mga question na paano ka nagkaroon ng kopya niyan, inauthorize ka ba ng mga justices ng ICC na bawal man yan isa publiko kasi confidential yan. Bakit ka nagkaroon ng kopya? Sinong nagbigay sa iyo ng kopya? Sinong justices nag-authorize sa iyo? No? Kaya para malaman natin, yan ang primordial questions na dapat i-answer niya. Sir, nakikita niyo pa rin po ba yung sitwasyon kagaya na lang po nung nangyari kay PRRD, dininay ng Malacanang, dininay ng other agencies na hindi pa papasukin ng ICC, wala silang connection with ICC, the arrest of PRRD. Then suddenly, biglang nagsabi sa isang interview si DILG John Vic Remulla, sabi niya it's a team effort yung nangyari kay PRRD. Sa tingin ninyo, sir, parang dininay lang ng other agencies? May nakikita ba kayong ganyang storya na dininay lang ng other agencies na wala silang alam, wala pa silang natanggap, pero yun pala
alam na nila, parang baka eventually sasabihin na rin din nila, it's a team effort. Ganun, sir. So, kaya nga medyo nakakabahala kasi nito kasi supposedly confidential yung mga ganyan. Ni-reveal ni Ombudsman Remulla tapos dininay ng other agencies. Yung denial parang nasa isip tuloy namin, baka dininay lang ito para magkumpiyansa si Senator Bato de la Rosa, at kung nandyan na si Senator Bato de la Rosa, bigla na lang nilang dakpin. Yes. Kasi we have already secured confirmation na meron palang warrant of arrest, and we already have a copy. At tapos idretso na naman nila padala doon sa sa Netherlands. Sana hindi ganun kasi bawal talaga sa batas yun, bawal din sa moralidad, no? Foul yan, foul. Sir, kasi itong investigasyon naman sa flood control project medyo lumalalim na. Do you see this as a diversionary tactic para makalimutan yung storya dyan sa korupsyon na yan? Totoo yan kasi ang akin talagang tingin dito, para ma-divert yung atensyon ng mga tao doon sa grabe trilyones na korupsyon sa flood control projects, no? Sa tingin ko lang talaga, I may be mistaken, no? Ginawa na naman itong issue na pati yung eto lang administrasyon na ito na hindi uniform, hindi harmonized yung kanilang communications, no? If you are a leader, hindi mo i-allow itong yung mga iba-iba yung mga bosses ng different government agencies, no? Dahil si Bungit ay takot ho sa kanyang cabinet members. Yun po talaga ho yung katotohanan. Lalo na ho dito kay Remulla Brothers. Siya po ay takot dito kasi nga pag bumitiw ho sila sa pwesto, malamang si Bungit wala na hong makakapitan. Hindi na ho talaga matibay yung pundasyon ng kanilang administrasyon. Dahil sila lang po dyan ang naghahawak kamay na ngayon, nagtutulungan na lang ho dyan sila para tumibay yung paninindigan ni Bungit na kahit mali-mali na, okay pa rin ho sa kanila. Dahil ang kapalit ho nito, sila ay gagawa ng kahit anong gusto nilang gagawin dahil hindi ho sila mapipigilan dito ni Bungit. Kasi pag sila ay pinakialaman ni Bungit, pag tumiwalag ho sila sa kanilang grupo, mapaparalisa ho itong si Bungit. Baka ito na yung mitya ng kanyang biglaang pagbabaho sa Malacanang. Na baka bukas makalawa ang presidente ng bansa ay si Inday Sara Duterte. This reflects the kind of leadership that you have. Sabog, no? Sabog. Kasi itong high official sabi, merong warrant, ang iba naman walang warrant. Baka strategy ito talaga na sabog kunwari. Kaya para dakpin nila, kidnapin na naman, diretso na naman, i-rendition na naman doon sa Hague, Netherlands. Speculation yan, but it has some basis to our mind. Sir, kanina ay nakapanayam ng mga media si Vice President Sara Duterte. Hindi niya naman, wala siyang direktang komento about the ICC arrest warrant. Kasi sabi nga ni VP Sara, wala namang inanunsyo din ang ICC. Pero nakausap niya si Senator Bato at pinayuhan nga niya na maghanda na. Sa ngayon, sir, ano po ang paghahanda na ginagawa po? Though di naman natin pwedeng i-divulge lahat kung anong ginagawa talaga ng legal team, pero kamusta yung paghahanda ni Senator Bato de la Rosa? Kamusta po si Senator Bato sa gitna po ng isyong kinakaharap po niya ngayon? Prior to November 8, nag-usap kami. Pero hindi itong pinag-uusapan namin. Iba yung topic namin, no? Ang kausap ko lang ngayon yung pamilya, yung may bahay niya, tsaka yung anak niya. Yun ang bago nga lang kayo tumawag sa akin at bago ako pumasok sa Zoom, kausap ko yung anak niya, no? And I have been, assuring them that we are doing anything and everything to protect the rights of the good senator, no? May mga hakbang po tayo, hindi ko lang pwede masabi po sa inyo kung ano yung mga hakbang natin. But we are doing something para naman maprotektahan yung karapatan po ni Senator Bato de la Rosa. I know na ngayon medyo anxious sila, no? There is great anxiety dahil dun sa declaration ni Ombudsman Remulla. Tapos
nadagdagan pa kanina kasi nag-press con pa siya at inaffirm talaga niya na meron daw talaga despite the denial of the DOJ officials this morning. So kaya nga because of all this, we are constrained also to do our acts, and as a matter of fact na anticipate namin yung denial ng DOJ kanina, and part po yun sa magiging reaction namin. Abangan na lang ninyo sa aming mga moves po in the days to come. So yun po mga kabaitaan, si Attorney Torion, ang legal counsel ho ni Senador Bato de la Rosa, mga kabalitaan. So bistadong-bistado na ho dito si Bonjing Remulla yung kanyang strategy ho, mga kabalitaan. Pero huwag lang ho tayong magiging kampante ho sa galawang Bonjing. Kaya nga sinasabi natin Bonjing, mga kabaitaan, alam nyo na kung anong ibig sabihin. At itong Boy Presscon, dahil mahilig ho ito sa publicity, mga kabalitaan. Mahilig ho ito magpapasikat. Kaya sa ngayon, magawa niya lahat ng gusto niyang gawin dahil ang amo niya ho, mga kabalitaan, takot rin sa kanya. Kasi nga mahinang leader, ika nga ni Tatay Digong Duterte. Pero mga kabalitaan, maghihintay lang ho tayo. Naaamoy ko na babalik ko ang kasaganahan ng ating bansa at babalik ko ang sinasabi ho nating tunay at totoong bagong Pilipinas, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, maraming salamat sa inyong suporta at panatilihing tumutok lamang dito sa ating munting bahay sa mundo ng social media, Danagan Balita News Update. Magbabalik ko tayo, mga kabaitaan, makalipas lamang ilang oras at maglalahad ng makabago at komprehensibong balitaan, impormasyon na nakalap po natin sa loob ng 24 oras sa mundo ng social media. Kaya sa mga nag-subscribe, bagong subscribers, maraming salamat. Sa hindi pa po, maraming salamat pa rin dahil alam ko isusunod nyo na ang pag-subscribe ng ating munting bahay kung inyong mapapanood yung mga video ito, mga kabalitaan. To God be the glory. Wawa, chup chup. Peace out.